Inahangyo na ko ang tanan, palihog sa pagtindog. Kay gabi, wala ko kasabot sa akong posisyon sa pagtulog. Imbis ang tulog, one direction lang unta. Akong asawa, anak, ako. Hindi man yun maiwasan. Usahay ang akong ulo na nasa tiilan sa akong asawa. Di ko kasabot sa akong ang tod nga di ko katulog. Na-appeal ko og grubing sa ila. Manang pag masilduhan mo ha, manamoy blessing, dapat atagi ko ha. Kabalo ba ako kinsa to nagrubing gabi mga Bible student. Okay, so joke lang to ha. So this time, dirita sa pinaka-importante nga bahin, pinaagi sa pag-open nato sa atong mga Biblia. Please open your Bible, Mark, in the book of Mark, chapter 13. Mark chapter 13, verses 4 to 10. Mark chapter 13, verse number 4 and 10. Ako lang ang magbasa, then kung pwede sunda lang sa inyong mga mata, then ako lang kusgon sa pagbasa. And again, Mark chapter 13, verse number 4 to 10. Nana mo si Amen. Okay. Ingon sa pulong sa Ginoo, tell us when shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? And Jesus answering them began to say, take heed lest any man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And verse number 7, and when ye shall hear of wars and rumors of wars, be ye not troubled, for such things must needs be, but the end shall not be yet. And verse number 8, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes and divers places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrow. Verse number 9, but take heed to yourselves, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. And the last verse, number 10. And the gospel must first be published among all nations. Ang title sa atong pagahisgutan karon nga buntag, Jesus Concern. Magampo siya ta, among dalaygon og buhi nga Dios, Ginoo. Salamat karon nga buntag nga sa diin imo kaming gidala dinhi sa balay tigumanan. Sa adlaw nga Domingo, wala kami sa ginatawag nga kahilayan, apan dako ang among kalipay kay imo kaming makaplagan nga naa sa simbahan. Akong pagampo karon nga buntag sa mga pipila ka mga minuto, Lord, I know nga nakakita o nasayod ka sa akong sitwasyon, sa akong pagdala sa imong pulong. Apan kalipay nako, Lord, usa sa mga dako nga akong kalipay nga pwede nimo ko gamiton karon nga buntag. I-bless ang imong pulong nga among pagahisgutan, bisan pa man akong pagampo, imong andamon ang matag kasing-kasing sa mga Kristohanon, even sa among mga bisita kung naaman karon nga buntag. Among pagampo nga imong pangalan ang mapasidunggan karon sa among pagpadayon. Kining tanan akong gisalig gitugyan kanimo in Jesus name. Amen. And again, maglingkod ang tanan sa atong tema karon nga buntag, atong hatagan og dako nga pagtagad. Kining pulong Jesus Concern. Okay? So sa atong gibasa, ingon niya dinhi sa verse number 4
Ingon niya dinhi, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? Diri nga panahon nga ang mga disipulo ni Kristo sa oras nga naa siya sa ginatawag nga sa bukid of Mount Olive, dunay dako nga pangutana ang mga disipulo ni Kristo, like ni Peter, James, John, and Andrew. Doon na say gipasabot kay doon na sila nakita bilang sa pagsunod nila kang Kristo. Doon na sila nakita nga mga butang nga dapat nila sabton. Kay naay sa ilang kinabuhi nga sometimes makita nila nga sa ilang pagsunod kang Kristo, dili tanang panahon nga naa sila sa ginatawag nga kondisyon, naa sila sa ginatawag nga hayahay. So doon ay niabot ang punto nga nakapangutana ang iyang mga disipulo. Masay pangutana nila dinhi. Ingon niya, tell us, sultihi kami. Kay nasa among kinabuhi nga sometimes gibati na mo ang kakuyaw, ang kakulba. Kay kabalumi nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang Dios nga nasayod sa tanan. Sultihi mi. Kay sa among kaugalingon sa una no ami kay balon sa sitwasyon sa dangatan namo. Pero nalipay mi sa among pagsunod kay naa ka. Kabalo mi nga sa among pagsunod dili nimo kami pasagdan. Pero sultihi mi. Ngay mga butang nga sa diin sa ilang kinabuhi nga dapat nato pod pangandaman o atong hibaluan. Ingon niya dinhi, when shall these things be? Kanus-aman ini mahitabo niining mga butanga. Kay mahitabo man jud ni. Ingon dinhi, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? And verse number 5, and Jesus answering them, si Jesus mitubag o nagaingon kanila sa pagsugod sa pagsulti. Ingon ni Kristo, kanang pulong nga, take heed. Pagbantay mo. Amen? Bantay mo. Kay wala jud mo kahibalo unsay dangatan ninyo as long as nga ako mukuyog ninyo. Pagbantay. Take heed lest any man deceive you. Basin mo abot ang panahon nga sa diin sa inyong kadasig ug sa inyong pag-alagad basin usa nga makapalayo kamo nako. Or basin kining pulong nga basin usa kamo nga ma-deceive. Amen? Kay ang kalibutan daghan mga strategy. Kay ang kalibutan makita nimo puno na jud sa kasamok. That's why sa panahon pan sa mga disipulo gisulti na ni Kristo. Pagbantay mo. Kay basin usa kamo or usa kita nga sa diin mabiktimata sa mga kahimuan o kalihukan sa atong kaaway nga mao ang yawa. Especially sa atong mga panghitabo karon. Doon na say gipasabot dinhi nga dapat ikaw ug ako magbantay ta. Ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi. Amen? Jesus concern. Dili ta maglangan. Number 1. First, Jesus concern kining ginatawag nga the truth. Ang kamatuuran. Ano ha? Unsa gisulti sa verse number 5. Ingon dinhi. And Jesus answering them began to say, take heed lest any man deceive you. And verse number 6. Ingon dinhi. For many shall come in my name saying, I am Christ. I am Christ. And the Bible says, and shall deceive many. Bisag sa atong makita karon, dunay mga tawo nga atong makita or samtang nag-istorya sila kung dili kita magbantay kay sila gud ang tinuod nga
nga ginatawag nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen? I am Christ. Ako ang tinuod nga, ako ang Kristo. Pero ingon ni Kristo, ingon nyo, dunay mga butang nga usa sa inyo nga ma-deceive. So that's why iyang gipasabot, ang iyang concern din dapat atong ilhon, atong maibaluan kung unsa jud ang kamatuoran. Especially gikan sa Biblia nga gitudlo sa Ginoo. Kay dili tanang gisulti sa tawo tinuod. Ako kining ipahibalo labaw sa tanan pulong sa Ginoo, dili tanang gisulti sa tawo tinuod. Pasalamat ta, praise the Lord. Usa ta nga nakabaton sa ginatawag nga gisangyawan ta sa ginatawag nga tinuod nga bahin sa pulong sa Ginoo. Amen? Pero ingon ni Kristo, bisan tuod nga daghan mga nagasangyaw, pero daghan na disib. Daghan na biktima, daghan na daya. Kaya nga naman, kay si Kristo, ingon niya in Matthew chapter 24, verse number 4, ingon niya, and Jesus answered unto them, iyang gibalik sa iyang mga disipulo, take heed that no man deceive you. Ingon din for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive you. Amen? Basin ba? Usata sa mga mabiktima ba? Sadto say makita na to, dili kalikayan sa atong panahon karon. Even though ang mga pastor, makita na to usahay na deceive. Gikan sa sakto, padulong na sa sayop. Amen? Dili na to malikayan karong panahon na. Makita na to nga sisitan, grabe nag-double time. Magkaingon ko nga, wala sayang nga, oy, kung sa idol pa, gi-idolize na ko to sa nga klase nga mag-preach, magwali. In terms sa doctrine, grabe kaligon. Pero nakita ko, nabalitaan ako, wala na. Usa na sa mga na-deceive. That's why very concerned si Jesus Christ about the truth. Even though sakit, pero ingon sa Bible, the truth shall make you free. Ang kamatuoran, mo nang muhatag na itong kagawasan. Amen? Mo na karon nga buntag, usa sa mga makita na to din nga si Satan, ang atong kaaway, usahay, mabiktima jud ta. Amen? Muna si Jesus Christ, concerned siya sa ginatawag nga kamatuoran. Ingon sa Bible, and verse number 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And 1 Corinthians chapter 6, verse 9, wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ingon ni Pablo. Giingnan niya ang mga Kristohanon. Sa panahon during sa iyang pagkapastor, sa iyang pagministry, ingon niya, wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios ayaw pagpalimbong? Hey, Christian, bilang mga anak sa Dios, mga nagdawat kang Jesus Christ, mismo giingnan kita, ayaw jud ta pagpalimbong. Kaya nga naman, dunay, ingon din ayaw pagpalimbong, walay mga tigbuhat og daotang pakighilawas, ni mga tigsimba og Dios. Amen? Usa ni sa mga strategy ni Satan, makita na to. Nga usahay sa adlaw sa Domingo, madisib ta, madaya ta. Ang atong una-una ba, iyang libugon, nga sa panahon nga si tigsimba, usahay wala ka, usahay wala ko. Amen? Usa ni sa mga makita nato karon nga even kita, kung dili kita magbantay sa atong pagkakristohanon, mahimo nato ang ginatawag nga Dios, ang ginatawag nga usay ang atong trabaho.
Sugot gud ta usahay magtrabaho, dili ta magsimba basta makatrabaho. Pero tanawa, that is the truth nga gisulti sa Biblia sa Ginoo. Pwede ka madisib. Ayaw ni mga tigsimba og Dios ni mga mananapaw, ni mga bayot. Wala jud ay kita karon Kristohanon. Dapat wala na ibayot diri ha. Kung ikaw nagdawat kang Jesus Christ, kamaturan ba ya jud eh? Oh. Masakitan man ka, bahala na ka diya. Basta ingon sa Biblia. Basin ba? Dunay mga usahay madisib jud ta. Walay bayot o, yung gihimo sa Ginoo, lalaki o babae lang. Una usahay madisib no. Tiyaw mo na nga, itawa ingon sa Biblia. Ingon niya din ha. Tiyaw mo na o, kangilad, mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulos sa ilang kaugalingon, uban sa mga lalaki. Tiyaw mo na kangilad gayo. Pero praise the Lord, doon ako ina-istorya din nga Bible student, bayot daw siya. Bayot siya. Pero tinuod ka, Brad. Kaingo ko sayangan ni mo, gwapo ra ba ka? Sayang kung nabayot ka. Pero praise the Lord, sa diha nga doon ay tawo nga nag-share niya. Gisiran siya sa ginatawag nga kamatuoran. Ug ang kamatuoran, iyang gidawat. O karon, I'm happy for you, nakita na ko siya. Oh, tiyaw mo na nga, lalaki ka, mabayot ka. Hindi yun mandala yun, ang akong gibati, lalaki ko, pero lalaki yun ang akong pagbati yun. Ay, uy, wala yun, basin madisib yun ka. That's why Jesus Christ very concerned about the truth. Pagmata na, atong subayon, atong tanawon kung unsa ang kamatuoran jud. Amen? Tanawa, ingon verse number 10, ingon din ni mga kawatan. Hey, wala na kawatan karon ha? Wala na kawatan. Kung anak ka sa Ginoo, ang buhat sa mga ginatawag nga kanang mga dili maayo, wala na na. Amen? Kay basin, nadisib ka ni Satan. Ni mga maibugon, ni mga palahubog. Oh, palahubog. Ambot lang ka dire kung naigainom ba. Kanang dili tubig kanang ilimnon nga makahubog ba. Ambot lang, wa ko kabalo. Pero kung Kristohanon ka, pagbantay jud ka kay basin usa ka nga madisib ka. Amen? Hey, kanang ginatawag nga kanang ginagawi nato sa una kanang palahubog, dili jud na maayo kay ingon sa Biblia, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Look at in verse number 11. Ingon niya, verse number 11. Ug ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo. Amen? Sa una pa man to. Tagay ta sa una pa to. Abi mo kamo lang kainom sa una, kainom pud ko sa una oy. Pero ang pagmahay na naman jud sa ulay, mayo na lang gani nakaplaganta. Pasalamat jud ko eh. Kay maubos jud ta ang akong isa ka langs. Mayo lang jud naapay nabilin isa ka langs. Pero nagrasyahan sa Ginoo, hapit maubos ay. Hapit jud maubos. Mutong panahon nga gi-COVID siguro ko. Di jud ko paano jud, dili jud ko ano sa ospital kay basi maka-quarantine pa ko basi mao to hinungdan nga magkalisod ni nung ko. Agi agwanta ra jud nako dito sa balay, pasok-pasok ko dito sa pathway sa babaw. Kay nindot mo nang makalanghap ka kanang gikan jud sa fresh nga hangin ba kaysa sa electric fan. Pero nagrasyahan oy. Usa di ay ko nga nadisib. Usa di ay ko nadaya mga tricks sa mga kalihukan sa kalibutan. Amen? Muna kitang mga palahubog, undangan na nato ni. Kay basin madisib ta. Ug makaguba ni sa atong kinabuhi. Kaniadto pa man to, ingon sabi, ingon ni Polo, kaniadto. Inana kita, kaniadto. Pero karon ingon niya, tawa, ingon sa Biblia, apan kamo, nahugasan na. Ayaw na pag-inom, oy, kay nahugasan na ta.
Kung nanigarilyo, magkakaroon na, makaguba dyan na sa imo ha. Pati na lang, kanang tuon na lang. Kay murang naka-experience man dyan ko gamay. Ay, nako. Naunsa man ng sigarilyo nga nikotin. But na lang, usahay madala manggod sa mga kinsang atong barkada sa una ba? O, nya usahay, sige tagbadlongon yun niya. Ang nakaapan na manggod sa una, sige man kong badlong sa akong papa. Pero makita manggod siya nako. Siya man jud ang number 1. Muna nagkalisod jud kog jud tuon niya. Yan nakabarkada pa jud ko. Mayo na lang jud dunay missionary nga nakaabot dito sa among lugar. Amen? Muna usahay magkalisod ta ginawa pero sige lang as long as nga makasulti. Amen? Hey, basin madisib ta ba? Kaya nga naman kani adto manggud to pero karon wala na kaingon sa Biblia, nahugasan na ta. Unsa pa? Apan kamo nabalaan na. Amen? Iyan na ta ni Kristo. Nabalaan na. Ingon niya, apan kamo gipakamatarong na diya sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa espiritu sa atong Dios. Amen? That's why karon nga buntag atong hibaluan kung unsa jud ang kamatuoran nga gitudlo sa Bible. Nga atong kuptan, nga atong sundon, nga sa diin, mao kini ang gamiton sa Ginoo nga pwede ka magbag-o. Mao kini ang gamiton sa Ginoo sa diha nga imo sang gidawat nga pwede ka tabangan sa Ginoo nga magprosper ang atong kinabuhi. Kapait oy. Kay kuyaw ni ang atong kalaban dili man nato makita. Pero salamat ta nga dunay Biblia nga pwede nato makuhaan og pagtulunan. Let no man deceive you by any means, ingon ni Pablo. And 1 John chapter 3 verse number 7, little children, Kristohanon, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. And number 2, dito maglangan, Jesus concerned the truth. And number 2, Jesus concerned the warnings. Warnings. Look at in verse number 7. And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be ye not troubled. Amen? Dili jud malikayan nga dunatay mga butang nga madungog nato. Pero ang nakanindot ingon sa Ginoo, ayaw ka troubled. Amen? Pero dili malikayan no, katanaw ko one time ka nang makakita bitaw ta sa post. Kakuyaw jud. Usahay mahadlok ta. Pero ingon sa Biblia, awa, for such things must needs be. Ingon sa Ginoo, musugot man mo sa dili, gikinahanglan jud ni may tabo. Amen? Dunay mga warnings nga gihatag sa Ginoo nato, ingon niya, but the end shall not be it. And verse number 8, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles, this the beginnings of sorrow. Unsay makita nato dinhi nga pinaka-concern sa Ginoo sa ato. Dunay sometimes gialaw sa Ginoo ang mga panghitabo diri sa kalibutan. Amen? Nga usa sa mga dimension diri sa Bible, ingon sa Ginoo nga dunay mahitabo nga linog. Tiaw mo ng linog. Tanawa. Dapat karon nga buntag makamata na ka o natulog man ka diya makamata na ka. Kuyaw raman yung linog. Tanaw niyo ko sa Facebook ba, linog. Dito nga panahon nga makita nimo ang mga tao nga, Diyos ko. Uy, Ginoo, maluoy ka. Tiyaw na. Usa sa mga butang nga gipakita sa Ginoo nga ayaw na mo katingala. Dunay mga sign nga may tabo
nga ang tao dapat makamata. Dapat ang tao makakaplag. Hey, ilabi na kita nga mga Kristohanon, dapat ang atong pag-alagad sa Ginoo, aton kining tarungon. Nawa ka kay balo, lakaw ka sa dalan, maabot yun ang linog. Dira yun dapit muliki ang lupa sa imong gitindugan, nakahadlok, ana. Amen? Muna nga, atong, letter A, dunay dako nga katuyuan ang Ginoo nato. Nganuman, gusto sa Dios ang imong pag-alagad, tinud-anay og seryoso. Amen? Duna day purpose nga gi-allow to sa Ginoo para kita makamuklat ta ba? Nga gikinahanglan jud nato di ay sa atong pag-alagad sa Ginoo, dapat ato kining seryosohon. Amen? Deuteronomy chapter 11 verse number 13 ingon diha. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, igugmaa ang Ginoo nga ang imong Dios. Unsa pag-ingon niya? And to serve Him with all your heart and with all your soul. Usa na sa mga gusto sa Ginoo nga sa atong kinabuhi nga dapat nato buhaton, and gusto sa Dios nga ang imong hinulaman nga kinabuhi magamit. Not only nga ang atong pag-alagad sa Ginoo tinud-anay, gusto jud sa Dios nga kita karon nga gusto sa Ginoo nga magamit ang atong kinabuhi. Amen? Mao man yun na usahay makita nato dunay mga gialaw sa Ginoo karon nga mga panghitabo tungod kay kita nga mga Kristohanon gihigugma ta sa Dios. Gusto sa Dios nga makapadayon ta sa pag-alagad niya. Nga gusto sa Ginoo nga ang atong pag-alagad niya tinud-anay. Tawa ingon sa Bible, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, yun niya, and meet for the master's use. Walay lain nga giluwas ka sa Ginoo nga ang purpose yun nga magamit ta niya. Amen? And ingon pa, and letter C, gusto sa Dios kitang tanan makapadayon sa pag-alagad niya. Amen? Walay plano ang Ginoo nga mo sa atong kinabuhi mo palayo ta niya, mo backslide ta. Wala, dili na mao ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, ikaw ug ako dapat makapadayon jud ta sa pag-alagad. Like Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Kung nakita nimo sila, wala na, nagpalayo na, pwede nimo sila i-encourage. Pwede nimo sila dasigon. Ay mong mga kaila sa una, wala na. Even though wala na sila. Pero ang pinaka-importante, like Joshua, nga doon na sa'y ginatawag nga sa iyang kasing-kasing, mupadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kaya ang panahon karon naduol na jud, makita na to nga ang Ginoo lapit na jud sa mubalik. Apit na jud sa mubalik. Pasalamat ta nga dunay Biblia nga sa diin atong makuwaan og pagtulunan nga sa diin pinaka-importante kini sa atong kinabuhi. Now, dili ta maglangan, Jesus concern. Number 1, unsa ganito, the truth. And second, the warnings. And third, the souls of men. Look at in verse number 10. Ingon diya. And the gospel must first be published among all nations. Ingon sa Biblia, ingon sa Ginoo, and the gospel must first be published. Unsa man ning gospel? Gospel, but pasabot, maayong balita. Unsa may maayong balita? Nga si Kristo namatay tungod sa imong sala. Si Kristo nagantos tungod sa atong sala. Si Kristo nagpaaga sa iyang dugo tungod sa atong sala. Unsa pa? Unsa man ning gospel? Namatay siya. Pagkahuman sa tulo ka adlaw, nabanhaw. Mao na siya ang maayong balita. And the Bible says, ingon sa Ginoo, must first be published. Dapat
walay lain nga dapat nato imantala, ipahatod sa mga katawhan. Walay lain, dapat kining maayong balita. Walay lain nga gisulti ni Jesus dinhi nga dapat mahibaluan sa iyang mga disipulo nga unsa may mahitabo sa dili pa ko mubiya nining kalibutan na, umubiya man ko, kay tagalangit man ko, mubalik ko dito, pero ayaw jud ninyo ni kalimti, nga dapat kining gospel, inyo ning ipublish. Inyo kining imantala, inyo kining i-scattered. Kaya nga naman, di kinahanglan ni sa mga tao. Amen? Mao ni karon nga buntag, hatagan na to, og dako nga pagtagad, kining pulo nga gospel. Kay gikinahanglan ni sa mga katawhan. Gani makita na to. Karon ang kalibutan, grabe na jud. Daghan na mga panghitabo. Nangamatay na. Nakinsa man ang sulti nila. Kinsa man ang musir nila. Kinsa man ang magpasabot nila nga ang sugo sa Ginoo dapat i-publish jud. Imantala jud ang gospel. Kaya nga naman, mao kini ang ginatawag nga gikinahanglan sa tawo. That's why nag-ingon ang Biblia. Ingon din ni Matthew chapter 24 verse number 14. Ingon dia, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." And Matthew chapter 28 verse number 19. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Hey, ingon sa Biblia, "Go ye therefore." Unsay buhaton nato? And teach. Amen? Kumusta ang imong classmate? Nakashare ka niya? Kumusta ka ang imong kauban sa trabaho? Nakahisgot ka niya? Kumusta ka katong nag-uli ka? Nagbakasyon ka? Gipublish ba nimo ang pinakadako nga gikinahanglan sa tawo? Kumusta? Imo bang gikaulaw? O imo bang gibuhat? Kay ingon sa Ginoo, walay lain nga dapat gikinahanglan jud nga ingon sa Bible, teach all nations. Amen? Di man ta makaadto dito sa layong lugar, sama kang Pastor Toper. Pero nagapasalamat ko sa mga member dinhi sa Pigkarangan nga sa diin pinaagi sa blessing or negosyo nga gihatag sa Ginoo nila. Pwede sila mga magamit nga sa diin, makatits sila dito sa laing lugar, pinaagi sa ilang pag-support. Kay nga naman, mauni ang gikinahanglan jud sa tawo karon. Kay mamatay ang tawo pag dili na sila masiran sa pulong sa Ginoo. Sama sa Sunday school nga atong nadungog ka Ginoo, what a nice or what kini ginatawag nga wonderful nga lugar nga sa diin atong makita ang langit. Nya unsaon nila matagamtaman ang nindot nga lugar kung dili ka mag-share? Paano nila makita si Kristo face to face kung dili ka mag-isgot? Paano nila matagamtaman kining ma-experience nga maglakaw sila nga sa diin ang ilang gitamakan gold kung dili ka mag-share? Amen? Sayang ang mansion nga giandam sa Ginoo. Sayang. Actually, wala may gusto sa Ginoo nga ang tawo maimpierno. Kitang tanan gusto sa Dios nga sa langit. Kay duna say gitagana nga mansion nga dapat nato to sudlan. Karon kung dili ka mag-involve sa ginatawag nga dapat i-publish ang gospel niining kalibutan na, wala. Amen? Dapat imo nang mahinugtukan. Imo nang ma-realize ba gagikinahanglan jud sa tawo ang ginatawag nga pulong sa Ginoo. Ingon niya diya, Luke chapter 24 verse number 47.
and the repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Amen? Siri po na imong bana. Basi wa pa nanaluwas. Siri po na imong asawa, basi wa pa nanaluwas. Siri po na imong silingan. Wow! Kaya nga naman, mauni ang pinaka-importante nga gikinahanglan nga dapat nato buhaton. And ingon sa Biblia, and Mark chapter 16 verse number 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen? Go. Go ye into all the world. Wala siya nagisgot nga sa imong kinabuhi nga magstay lang ka diha. Especially kita nga mga anak sa Ginoo. Kita nga giluwas sa Ginoo. Kita nga nakatagamtam, kita nga naka-experience nga sa din nga ang gospel na atong nadawatan sa atong kinabuhi, dapat dili na nimo itambay lang diha. That's why nagingon ang Biblia matag-usa nato nga mga giluwas sa Ginoo dapat go. Go! Kay ba sinadeceive ta ba? Ato lang gitulog-tulugan ang gospel, oy. Ilabi na kita, wala tay laing trabaho, labi na kami nga nagpuyo sa simbahan, wala mi laing trabaho, dili mi negosyante, wala mi nagtrabaho ginadlaw, wala tay laing trabaho, mao ni ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Wala na, dili na jud ka magluya-luya karong panahon jud. Kay mga matay jud ang tawo. Kung dili na nimo masiran, dili ka mag-go, wala jud. Murag sama lang nga imo siyang gitudluan, nga imo siyang gihatod padulong didto sa kalaglagan. Sige Brad, welcome. Okay. Sister, go. Subot ka na. Nga lahi ra bang gitudlo sa Ginoo? Kung ikaw anak na ka sa Ginoo, go. Publish the gospel. Scatter the gospel. Ayaw i-isti ang gospel. Ayaw pugni ang gospel. Kay mauni ang gikinahanglan sa tao karon. Usahay manuran ta ba? Maluoy ta ba? Nga ang mga tao, pag dili nato na sila masangyawan, nag-antos pa sila diri sa kalibutan. Kunya sa ikaduwa nga kinabuhi for eternity, nag-antos po sila. That's why nag-ingon ang Biblia, wala pa siya mikaya, wala pa siya nibalik sa langit. Always iyang gipa-remind ang mga disipulo. Diyan, ayaw mo kabalaka. Magkita ra talaga dito sa langit, mag-unar ako, kay mag-andam kog lugar nga imong ipuyo dito sa langit. Pero timan ninyo ni, dunay dako nga akong ibilin sa inyo nga akong isugo ninyo nga dapat ninyo buhaton. Unsa man ni? Kining ingon sa Biblia, go ye into all the world. Amen? Ang challenge karon nga mga buntag, kamo nga nagpadayon og support sa mission, padayon. Kay kabalo ang Ginoo na busy mo sa inyong trabaho. Pero pwede na gamiton sa Ginoo nga ang gospel may scattered. Amen? Padayon ta og support sa mission kay gikinahanglan na sa tao. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, imong pamilya, and all Judea, city, province, ingon sa Biblia, and unto the uttermost part of the earth. Gikinahanglan jud nato nining kabuntagon nga ingon sa Biblia, dapat nato i-share ang gospel, dapat kita mag-witness. Nga naman, last nga verse, ingon din Colossians chapter 1 verse number 23. If ye continue in the faith, grounded and settled,
and be not moved away from the hope of the gospel. Amen? Kining pulong if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel. Walay lain ang paglaom sa tao, gospel jud. Amen? Kung saon man nimo na ang imong pinakadaghan nga kwarta, ikaw ang pinakadato ingon sa Biblia kung ang imong kalag malaglag. That's why karon nga buntag, mga higala, mga igsoon, mga Kristohanon, bisita, walay lain pinaka-importante karon nga buntag, gikinahanglan nato ang gospel. Kaya nga naman, Jesus concern number 1, the truth, the warnings, and the souls of men. Amen? Magampo ta, manindog ta palihog. Among dalaygon og buhi nga Dios, Ginoo. Salamat Lord sa paggamit nimo kanako. Bisan tuod nga sa mga sitwasyon nga imong nakita. Apan kalipay nako Lord nga ang imong pulong nadunggan sa mga katawan. Karon nga buntag Lord, nagapasalamat jud ko sa kanimo nga sa diin usa kami nga nakaangkon sa ginatawag nga kaluwasan. Salamat sa imong pulong. Salamat sa challenge. Salamat sa paggamit nimo kanako in Jesus name. Samtang padayon duko sa imong ulo, then piyong imong mga mata. Ako lang nakakita og ang Ginoo. Samtang ang piano nagatukar. Una, mga bisita, naman tayo bisita karon nga buntag. Dili na siya ingon nga aksidente nga nakakaron. Dunay dako nga katuyuan ang Ginoo nganong nakaabot ka karon nga buntag. Gani man kung naaman karon mga bisita karon nga buntag, Jesus loves you. Gigugma ka sa Dios. Dili gusto ang Ginoo nga ikaw maimpierno. Grabe kapait ang ginatawag nga lugar nga impierno o grabe kanindot ang lugar nga langit. So alang sa among mga bisita, gikan sa Sunday school, hangtod karon nakadungog ka for clarification about sa pinakanindot nga angay nimo pangandaman karon nga buntag. Kung karon nga buntag para sa among mga bisita, kung naaman gani, kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ karon nga buntag, basin pwede ba nimo ipataas ang imong kamot? Basin dunay mga bisita nga nagsimba karon, kuyog namo, gusto ka nga imong dawaton si Kristo, pwede ba? Basin pwede ba ipataas ang imong tuo nga kamot? Na ba? Sa alang sa among mga bisita, akong balikon, gigugma ka sa Dios. Gusto sa Ginoo nga imo siyang dawaton karon nga buntag. Na ba? Pwede ba imong ipataas ang imong kamot? Okay. Basin maybe maulaw lang ka. Doon ako'y igiyan nimo nga pag-ampo. Then sunda kini palihog para sa among mga bisita. Ginoong Hesus, tinuod nga ako usa ka makasasala. Salamat nga ikaw nahigugma kanako. Pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo. Karon nga buntag ako kang dawaton. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Luwas ako in Jesus name. Amen. Christian, dili ta maglangay. Karon nga buntag, gusto sa Dios sa atong kinabuhi nga magamit ta niya, especially sa pagwali sa maayong balita. So gusto sa Ginoo, basin dunay mga panahon nga sa imong kinabuhi, maybe ang gospel medyo nagluya na ka sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Dili jud malikayan, basin dunay naluya, dili na ta makatagsa na lang ta maka-share sa pulong sa Ginoo. Pero Christian, gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako mangabig ta og kalag. So dili ta maglangan, pwede ka makaani sa tubangan, atong istoryahon ang Ginoo, then maghangyo ta niya pinaagi sa pag-ampo. Amen. Amen.
I do not know kung unsa man ang imong problema karon nga buntag, wala ko kay balo. Only God knows. Wala ko kay balo jud. Basin na mga panahon nga naluya na ka sa pagpangabig o kalag. Friend, this is the time nga pwede ka makahangyo sa Ginoo. Pray ta. Walay lain pinaka-importante sa kinabuhi sa tao nga ang gospel dapat atong ma-share sa katawan. Father in heaven, Ginoo sa makausab. Salamat kayo, Lord, sa mga Kristohanon nga nag-forward. Salamat sa ilang panahon nga naa sila, nakigistorya sila kanimo. Lord, maluoy ka. Nagahangyo ko nimo. Butangi kami og kasing-kasing, Lord. E doon na kami kalipay, kadasig sa pagsangyaw sa imong pulong. Because people are dying. Souls are crying. Gani, Lord, nagahangyo ko nimo. Tabangi, labi na kaning nag-forward karon. Atagi sila gugma kainiton diha sa pagpangabig o kalag o sa pag-alaga diha kanimo. Salamat sa imong pulong. In Jesus' name. Amen.